Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa gabi pong ito, sa aking pagtayo po dito sa harap, Panginoon, Ikaw po ang maglagay ng mga words sa aking bibig. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa aking isip, Panginoon. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dahil ako po ay walang-wala, Panginoon, pero Ikaw punong-puno. At dahil po sa iyo, Panginoon, kaming lahat po na naririto, Panginoon, ay mag-uumapaw sa iyong biyaya, mag-uumapaw, Panginoon, sa iyong katuruan, at mag-uumapaw, Panginoon, sa banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy pong gagabay sa amin at magtuturo sa amin, Panginoon, ng nararapat, Lord, para po sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, sinaselyuhan ko ang buong lugar na ito, lahat ng mga kasama ko, Panginoon. Lahat po kami ay selyado, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At walang kahit na anong gawain ng kaaway ang magtatagumpay, Panginoon, because you have conquered all. You have conquered sin, you have conquered death, and you have conquered evil, Lord God, through the sacrifice that you have done on the cross for all of us who believe in you and who trust in you. We praise you, Lord, and we want to honor you all the days of our lives. Lahat po ng ito, Panginoon, itinataas namin sa iyong maganda at makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Hesukristo. Lahat po may sabi ng Amen. Thank you, Lord. Ang title po ng aking ituturo ay ngayon ko lang po naisip. Dahil ako po talaga ay sobrang kaba. Ang title po niya is Jewel in the Temple. Yan. Ang text po, ang verse po is 1 Corinthians chapter 13, verses 1 and 2. Paano? Hindi ko siya memoryado. Wait lang po Ayan. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Ito po ay introduction sa isa sa pinaka paboritong chapter sa Bible. Madalas mong naririnig pagka po may kasalan, or nakikita po na sinusulat sa love letters ang chapter na nagtatakel or nag-explain tungkol sa love. Pero ang introduction po niya nakalagay, if I have the gift, mahal pa ano nga, sorry. Verse 1. J. If I speak in the tongues of men and of angels but have not, if I speak in the tongues of men, tapos yung second is, if I have the gift of prophecy. Ang speaking in tongues po and the gift of prophecy are both gifts of the Holy Spirit. So, bakit po nakasama ang gifts of the Holy Spirit sa topic of love if the only purpose of the chapter is to explain love in itself. So ang naging reason po ni Paul kung bakit niya po inexplain bakit niya ibinigay ang definition of love is because of the Church of Corinth at that time. So, may question po ako, do you believe po, does everybody here believe na lahat po tayo gifted? Amen. Lahat po tayo gifted, meron pong magaling mag-preach, meron pong maalam sa Bible, sa verses, meron pong magaling sa worship leading.
merong magaling tumugtog, merong nagsispeak in tongues, may nakakakita ng visions, and all of those things po. Everything po na gifts na ito comes from the Holy Spirit. And all of us na nandito po na nagpapagamit, na nagde-desire magpagamit at mag-serve kay God, ay gifted by the Holy Spirit. Nalang po As sinabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. So yun po, lahat po nung meron tayo, the things that the gifts that we use for service ay nanggagaling po kay God through the Holy Spirit. So none of us could really boast po. Ang context po noong chapter 12 is because nga po dun sa Corinth at that time, yung church po doon, nagkakaroon na ng division, nagkakaroon na ng superiority complexes, yung mga church members, nagtatalo-talo, sino ba yung mas maganda yung gift na na-receive. Ganyan, nagkakaroon na po ng grupo-grupo, ganyan. So, merong na out of place, meron namang tinitingala. And at that time, si Paul po, hindi po siya natutuwa sa kanyang nakikita because he knows that hindi yun po yung hinihiling ni Lord sa atin. Ang ministry po natin is to win souls and discipleship. Mag-disciple. And kung ikaw ay merong gifts na ganito, but you look at yourself as a superior over those people na bago pa lang nakakakilala or over those people na hindi pa nakakakilala, it doesn't matter if you have certain gifts from the Holy Spirit. Paul calls for us to love each other. Napakahirap po, kung tutusin po, kung titignan po natin yung verses 4 to 7 ng love. Love is patient, love is kind. It is a very romantic and very simple, very elaborate definition. Kumbaga kung sa nililigawan mo ito sasabihin or sa mapapang-asawa mo, kikiligin naman talaga at matataba yung puso nung minamahal mo. But kung isang tao, kung halimbawa non-believer, gagawan mo ng ganito, kinukutsa ka or pinepersecute ka, it's such a hard thing to do. Yung love na binigay ni Paul, yung love na dinefine ni Paul, napakahirap po para sa isang tao na ibigay yun sa isang tao na hindi niya makasundo. Now, hindi lang po sa believers, sa non-believers nangyayari yun. Hindi lang po sa non-believers na iuugnay yung mahirap na pagbibigay ng ganong klaseng love. Sometimes po, meron po sa churches din po. Kumbaga, syempre po lahat po tayo, iba-iba kinalakhan, hindi po ba? Iba-iba ang ugali, hindi po ba? So, sometimes po, meron po tayong mga kasamahan na hindi natin masang-ayunan yung mga ugali, mga sinasabi, mga ginagawa. And as Christians po, ang ibig sabihin po ng Christians, followers of Christ. As Christians po, we are called to love them despite of the differences, despite nung pagkakaiba-iba at pagkakalayo-layo sa ugali ng bawat isa. Okay.
Ilan po love is not merely a feeling of good emotions. Hindi lang po siya, hi, in love ako, sarap, ganyan. Hindi lang po siya ganon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13, love was defined as more of an action word. Lahat po nung sinabi doon, patient, kind, hindi po siya adjectives, hindi po siya words na nagde-describe, but words na hinahanapan ng action. We should know that love is something that continually lives and moves. Maaring marunong ka, maaring you can stand here up front and magbigay ng uproar sa mga magpaiyak, makakapagpaiyak ka kasi nakakabighani yung sinasabi mo, nakakatama sa dibdib, ganyan. Maaring nakakamangha ang lahat ng sinasabi mo, but if your motive is not to build up the church, not yung bigyan mo ng kalakasan ng bawat individual na nasa loob ng church, but if your motive is para makilala ka, kumbaga parang self-gratification, mapapurihan ka, mali po yung paggamit mo doon sa gift ng Holy Spirit na naibigay sa'yo. All of our actions po as Christians should be motivated and should be moved by love. With Christ in our lives, our behaviors will naturally take on positive characteristics that reflects Christ through us. Sinasabi po natin that as born-again Christians, that pag tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin, Jesus lives in us already. The Holy Spirit is within us to tell us what to do, to direct us at the right path. Pero if yung ginagawa natin is kabaligtaran ng Christ-likeness, Jesus, kahit po siya ay isang Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, pero nagpakumbaba siya. He ate with very simple people. Nakisalo siya sa mga makakasalanan. Kung hindi po tayo ganon, kung ang mga pinapupurihan lang natin is yung mga nandun sa taas, yung sa tingin natin nasa alta sosyedad, or yung mga matatalino lamang, or yung halimbawa sa kung mahilig kang kumanta, tapos itong isang kasamaan mo sa church, ang galing-galing niya mag-worship lead. Kung sa kanya ka lamang sumasama, ang motive mo is for self lang, self-centered yung motive mo. Kumbaga, self-gain. Kasi may makukuha ka sa kanya. But pagka halimbawa merong isang kapatiran na lagi mo nakikita nag-iisa sa pero tapos lalapit ka sa kanya, lagi mo siyang kakausapin to lift that person up, to build up his or her faith. Yung motive mo, that is motive of love. Kasi po yung gusto ni God for us na gawin natin is to love one another. Sabi nga po sa John 13:35, John 13:35. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. So that is the call. That is what Jesus calls us to do, to love one another. At ang love po na ito, hindi po namimili. Hindi po namimili ng tao na gusto mo lamang mahalin. But it says one another. Ibig sabihin kahit sino po 'yon.
Our connection with God's Spirit is not only shown through the gifts we have. We have gifts, oo. Binibigyan po tayo ng Holy Spirit ini-equip po tayo ng Holy Spirit for preaching, for worship, for kung ano yung kailangan sa church. Lahat po naman ay merong katungkulan at responsibilidad sa role sa church po. But also, our connection with God's Spirit is not only shown through the gifts we have, but also through the love we give to each other. This must be our lifestyle. We need to use love as the driving characteristic of what motivates our action. Yun po yung dapat na fuel natin. Yung love. Hindi po, it is good po na mag-strive tayo na mag-gain po ng mga knowledge or ng mga gifts sa Holy Spirit. Ako po hanggang ngayon, hindi pa rin po ako marunong mag-tongues. Tapos dumating na po dun sa point na sabi ko parang ayoko na. Parang ayoko na siyang i-desire kasi hindi siya dumadating. Pero sinabi nga po na sinabi nga po sa 1 Corinthians, hindi yun. Teka lang po Sinabi po sa 1 Corinthians 14, nasa 14 po, that the Spirit, nasa 13 po nasa 12 po pala, that the Spirit is the one who determines. Siya po yung pumipili. Siya po yung nagtatalaga noong spiritual gift na yon, kung ano yung ibibigay niya dun sa tao na yon. Nung hindi ako nakaka-receive pa ng gift of speaking in tongues, parang na-down na ako na nasakit ba talaga yung spirit sa isip-isip ko. Pero when I read this passage po, yung sa 1 Corinthians po, doon ko po na-realize na yung love, yun po yung drive. Yun po yung dapat na nagda-drive sa akin. It is good to desire. It is good to strive to get to achieve the gifts of the Spirit. Pero kung hindi ka matutong magmahal, hindi lang dun sa mga taong masarap at madaling mahalin, pero kahit dun sa mga taong napaka-difficult mahalin, baliwala din naman yung gifts of the Holy Spirit na nare-receive mo. Kasi ang purpose po ng ating ministry is to build up one another and to build up other people who are non-believers to know the faith, to know the gospel, the good gospel of God. So, yun nga po, kung wala pong love, hindi po tayo makakapag-share. Hindi po tayo baka mamaya nag-share ka, tapos biglang sabihan ka ng hindi maganda, bumuluso ka na, sumabog ka na. So, ibig sabihin, walang love. Your purpose is just to share, kasi pagka meron kang nahatak sa church, wow, point sa'yo yun. Parang ganon. Pero kung mga taong ito ay mamahilin mo ng lubos-lubusan, baka mas makita pa nila na ang pagiging Kristiyano mo ay tunay at tapat po. At mamamangha po sila, bibilib po sila dahil yung glory po ni God, yung spirit po ni God, yun talaga yung nag-show sa atin. Yun po yung talaga yung na-show natin sa kapwa natin. So, ngayon po, how do we know if we serve with love? Before kayo matulog ngayong gabi po, isipin po siguro po start muna po tayo dito sa loob ng church. Isipin po natin isa-isa yung mga itsura ng mga kapatiran natin.
Imaginein natin, mukha ni ganito, ganyan, ganyan. Tapos isipin po natin yung verses 4 to 7 ng 1 Corinthians 13. Malpapose. Love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So pagka po ito, sa tingin po natin, kaya nating gawin sa mga kapatiran natin. At kaya nating gawin para kahit kanino. Check po tayo, we serve with love, not just for personal gain, not just for self-gratification, but love is the very thing that moves us. Yun po yung jewel sa temple natin. The temple that is given to us by God. Yun po yung pakaiingatan natin na jewel sa loob natin because it is our most prized possession. Good evening po.